Hello everyone! Ayan, maulan ang araw ngayon pero tuloy pa rin tayo sa ating pagtitinda. May kukwento lang ako sa inyo kung paano nga ba malalaman kung pumasok nga ba yung transaction sa atin customer. Kasi sa pangyayari dito sa akin sa tindahan, si customer ay nagbayad sa akin through GCash ng bigas na 1,210. Sabi niya, 2 beses daw nakaltas sa kanya. Pero nung during that time na nag-send siya, is kita ko na isa lang. Tapos nagsabi sa akin is hapon na. Ngayon, tinignan ko transaction. Tuloy natin ang kwento. May bumili lang kasi. Yun nga, tinignan ko siya sa transaction. Isa yung pumasok. Ngayon, sabi ko, sige, bukas, titingnan ko, magre-request ako ng transaction history. Dun sa dito nyo yun makikita. Wait lang. Bubuksan ko para pakita ko sa inyo. Wait lang. Yan. Diba may transaction tayo. Ayan, may transaction tayo. Ngayon, dyan sa baba, may makikita natin transaction, request transaction history. I-click natin yan. Yan. Tapos yan, may lalabas na select date range. Select a date range. Tapos, click lang natin yung select option. Yan. Itong nasa una, select option. Yan. Tapos nilalabas siya dyan ng mga 7 days, 30 days, 60 days. Ginawa ko yung pagre-request ng transaction ay after 2 days na kasi kapag yung kinabukasan ng pangyayari, hindi pa lalabas yung unang, hindi kompleto yung araw. Kasi July 14 yun eh. Kumbaga kapag kinilik mo siya, sa yung kinabukasan na nangyari, hindi siya papasok ng full yung transaction ng July 14. Kaya ginawa ko, nag-request ako ng transaction ay noong July 16. At yun, nakita ko nga doon sa transaction na dalawa yung 1,210 na pumasok sa akin. Yun. Kaya kung yung nangyayari yan sa inyo, pwede nyo yung gawin na kung alinlangan kayo, bakit isa lang naman doon sa pero pinipilit ni customer na dalawa, tingnan nyo yung mag-request kayo ng transaction history. Tapos, kahapon naman, may nagpunta din ditong customer na nagki-claim kasi meron daw may nag-send sa kanya ng worth 2,000 galing sa ibang bansa. Lagi naman yung nagki-claim dito ng galing sa ibang bansa, dinadaan sa GCash ko. Pero yung ang ginamit kahapon nung nagpadala sa kanya is through bank. Ay, ang hirap sa pag-bank to GCash ay madalas ay nag-fail yun na hindi nito pumapasok. Eh din nung pag-check ko nga, walang pumasok. Maghapon na ako nag-check kung may papasok na 2,000, wala talagang pumasok. Eh ngayon, pinakita ko kay customer na wala nga siya napasok. Tapos kaninang umaga, nag-request ako ng transaction history dun sa katagagaya ng pinakita ko kanina sa inyo, ay wala talagang pumasok. Kaya yun, gawin natin yun, kumbaga pag may mga pagkakataong gano'n na, dun tayo mag-check ng history. Kasi baka mapaaway pa tayo kapag pinipilit nating wala. Para mapatunayan nilang wala, di doon ipakita natin yung transaction history para na isesend sa ating email. At yun nga, sana nakatulong tong tinuturo ko sa inyo para kung may mga pagkakataong tulad na nangyari sa inyo, yung nangyari sa akin, ay alam nyo na kung ano yung gagawin nyo para meron tayong patunay kung pumasok nga ba o hindi, at para hindi natin maangkin yung hindi para sa atin. Salamat po, happy watching and God bless.